Sumampa na sa 55 ang nasawi sa wildfire sa Hawaii. Tiniyak naman ng DFA na wala pang napapaulat na Pinoy na nadamay rito. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Binalot ng usok ang malaking bahagi ng Maui Island sa Hawaii sa kasagsagan ng malawakang wildfire. Pinalala pa ng Hurricane Dora ang sakuna dahil sa hangin nagpakalat pa ng apoy. Kanya-kanya ng likas sa mga residente, habang ang ilan napilitang tumalon sa dagat para makaligtas sa sunog. Sa satellite image na nilabas ng Maxar mula sa buhay na Laihana Town, ngayon kulay abo na ito. Base sa pinakahuling ulat, pumalo na sa 55 ang bilang ng nasawi na pinangangambahang mas marami pa. Sa gitna nito, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong kasama sa casualty. Yung official ng Hawaii State Government na nagkipag-ugnayan sa mga konsulado said walang foreign nationals na reported affected kasama ang Pilipino. Remember, ang mga Pilipino nagtatrabaho sa mga main cities, forest fire, no? So we're monitoring the situation. Ang magandang balita, walang affected na Filipino so far. Sana ganun po. Tiniyak naman ni US President Joe Biden ang tulong sa lugar. We have just approved a major disaster declaration for Hawaii, which will get aid into the hands of the people desperately needing help now. Samantala, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na may natitira pang Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar ang kailangang i-rescue. Bagamat una nang nailigtas ang daang-daang Pinoy sa mga nakalipas na buwan, may 5 pang napaulat na natira na pinupwersang magtrabaho sa online scams. Pero meron pang a few, mga 5 na nandun pa at nagkikipag-ugnayan tayo sa Myanmar authorities except hindi nila kontrolado yung area nun. Hindi, rebel control. Muli namang nanawagan si De Vega sa mga Pinoy na balak magtrabaho abroad na maging maingat at sumunod sa proseso ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.